Dominant Protector. Credit to the author. 4,311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hehe, hindi pa nga nagsisimula ang mga bagay-bagay, and he dares to be so arrogant in public. What a weirdo. Hindi napigilan ni Terence na matawa sa eksena. Mahihirapan siya. Ngumiti din si Minerva. Ang isang tunay na makapangyarihang tao ay malalaman kung paano panatilihing mababa ang profile. Sa kabilang banda, ang isang lalaking tulad ng Braided Man na hindi masyadong may kakayahan, ay magiging napakayabang na gusto niyang lumipad sa langit kapag nakita niya ang pinakamaliit na palatandaan nito. Ito ay isang himala na ang gayong tao ay mabubuhay hanggang ngayon. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Isa-isang sinusubok ang mga kalahok sa harap nila. Lahat ng umakyat ay puno ng ambisyon at sabik na sumubok. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nang muli silang lumabas, nang walang pagbubukod, lahat sila ay nanlumo. Kung binibilang ang bilang ng mga tao, daan-daang tao na ang nakilahok sa pagpili sa loob lamang ng 2 oras. Gayunpaman, sa ngayon, wala ni isa ang napili. Napakababa ng passing rate kaya naninindigan ang balahibo ng isa. Gayunpaman, kapag naisip nila ito, hindi sila masyadong nagulat. Ang Morning Star Academy ay isa sa ilang mga ginintoang klase ng Cultivation Academy sa East Continent. Paano ngang sino man ay mapipili ng ganoon kadali sa gayong kahangahangang lugar? Kung sino mang Tom, Dick, o Harry ang makapasa sa pagpili, makakaapekto ito sa reputasyon ng Morning Star Academy. Ang mga henyo ay kamag-anak. Ang mga taong naruroon ay maaaring ituring na mga bihirang henyo sa sarili nilang mga teritoryo, ngunit wala sila sa paningin ng mga tao mula sa Morning Star Academy. Sa bilis na ito, sa 10,000 mga magsasaka na naruroon, hindi tiyak kung ilan sa kanila ang papasa sa pagpili. Hindi imposibleng maalis silang lahat. Nagpatuloy ang pagpili, at sina Terence at Minerva, na nakaupo sa likuran, ay binigyan ng mga test card ng staff. Hindi binalak ni Terence na lumahok sa pagpili at ayaw niyang kunin ang test card, ngunit tahimik na sumang-ayon ang staff na narito ang lahat para lumahok sa pagpili. Hindi nila binigyan ng pagkakataon sina Terence at Minerva na magpaliwanag. Matapos ihagis ang card sa harap ng dalawa, dumiretso sila. Kalimutan mo na lang. Kunin mo na lang. Ayos lang basta hindi tayo aakyat mamaya. Tiningnan ni Terence si Minerva na walang magawa. Hindi na siya nagabalang ipaliwanag ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi ito mahalaga. Nang biglang umiling sina Terence at Minerva sa isa't isa, biglang lumitaw ang isang magandang figure. Hindi siya may hawak na test card tulad ng iba, ngunit lumakad sa karamihan ng tao at sa mga gwardya, direktang naglalakad sa mataas na platform. Wow! Para siyang diwata. Napatingin ang karamihan sa figure mula sa malayo at agad na iniunat ang kanilang mga leeg at nanlaki ang kanilang mga mata. Ang ganitong ugali at kagandahan ay talagang bihira sa mundo. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga taong nakakita ng mundo. Hindi na sila magugulat to the point na hindi na nila maigalaw ang mga paa nila nang makakita sila ng magandang babae. Gayunpaman, ang kaaya-ayang figure sa mataas na plataporma sa sandaling ito, lalo na ang sariwang ugali na nakahiwalay sa mundo, ay talagang nagtulak sa mga tao na lunukan ang kanilang laway. Napabuntong hininga silang lahat sa kanilang mga puso. Sa katunayan, mayroong isang walang katulad na kagandahan sa mundo. Kung kahanga-hanga lang ang kagandahan ng babaeng ito, ayos lang. Ang susi ay ang kanyang susunod na hakbang ay nabigla sa halos lahat ng halos 10,000 tao sa madla hanggang sa punto na sila ay hindi makapagsalita. Nakaupo talaga siya sa bakanteng upuan sa tabi ng 3 pambungad na yugto ng bundok na Masters. Matapos matigilan ng mahabang panahon, nagkagulo ang buong lugar. Napasigaw ang lahat sa gulat. Sino sa lupa ang babaeng ito? Sa hitsura, ang babaeng ito ay mukhang nasa 20 taong gulang. Ang kanyang tunay na edad ay hindi alam, ngunit hindi bababa sa isang bagay ang tiyak. Ang kanyang lakas ay malayo sa sapat na lakas upang umupo sa tabi ng isang dalubhasa sa pagbubukas ng bundok. Hindi napigilan ng babae ang kanyang momentum. Ang kanyang lakas ay malinaw sa isang sulyap, siya ay nasa unang bahagi lamang ng nascent soul stage.
Ang ganoong lakas ay higit pa sa sapat upang makipagkompetensya sa maraming Jiedan Stage Masters na naroroon, ngunit sa mataas na plataporma, tiyak na siya ang pinakamahina. Kailangang malaman ng isa na sa malalim na pundasyon ng Morning Stars Academy, sinumang bantay sa paligid ay isang nascent soul stage master. Ang isang maagang lakas ng nascent soul stage ay hindi man lang nagkaroon ng mga kwalifikasyon para maupo sa gilid ng entablado, lalo pa ang posisyon na kinauupuan niya ngayon. Maging ang profound masters ay kailangang tumabi para sa upuang iyon. Paano siya, isang maagang nascent soul stage master, makakaupo sa ganoon kahalaga at prominenteng posisyon sa publiko? Sino ba talaga ang babaeng ito? Napatulala ang lahat ng mga magsasakang naruroon sa simpleng pagkilos na ito ng babae. Lahat ng mukha nila ay puno ng malalaking tandang pananong. Sa sandaling ito, maging si Terence ay nabigla kaya hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Nakanganga ang bibig na nakatingin sa stage, hindi gumagalaw ng matagal. Dahan daw ang hinayla ni Minerva si Terence, ngunit napagtanto niyang hindi siya nag-react. Hindi niya maiwasang tumingin muli sa mga kinatatayuan ng may pagtataka, pagkatapos ay tumingin kay Terence. Maliban sa kanyang walang kapantay na kagandahan at sa posisyon na kanyang kinauupuan, wala namang kakaiba sa kanya, di ba? Hindi napigilan ni Minerva ang pag-ungol sa sarili, nakaramdam ng kaunting selos. Matagal na niyang kakilala si Terence, ngunit hindi pa niya ito nakitang nawala ng katinoan ng ganito, at para ito sa isang babaeng hindi niya kilala. Ang hindi alam ni Minerva ay iba ang dahilan kung bakit nabigla si Terence sa iba. Masyado kasi siyang pamilyar sa babaeng nasa stage. Dahil ang taong ito ang babaeng iniisip niya sa lahat ng oras na ito, si Melissa. Hindi akalain ni Terence na makikita niya si Melissa sa ganitong lugar, at magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihan at katayuan ngayon. Dahil karamihan sa mga babaeng practitioner ay natipon sa kanlurang bahagi ng isla, palaging iniisip ni Terence na maaaring naroon si Melissa. Hiniling pa niya kay Nika na tulungan siyang mahanap siya. Hindi imposible para sa Melissa na nai-teleport sa ibang mga isla, ngunit alam ni Terence na ang East Island ay ang East Continent. Maaari niyang alisin ang posibilidad. Dahil ang silangang isla ay napakalaking pag-iral, kung saan ang mga nascent soul stage cultivator ay nasa lahat ng dako at ang Jindan stage cultivator ay mas masahol pa kaysa sa mga aso, paano magkakaroon ng lugar para sa mga bagong dating mula sa secular na mundo? Sa karamihan, sila ay nasa tuktok ng sky class, kahit nasa foundation stage. Kung pumunta sila sa East Continent na may ganitong lakas, maaaring patayin sila ng sinumang random na dumadaan sa isang sampal. Hindi ba sila mamamatay ng 9 sa 10 kung sila ay teleport sa kontinente ng silangan? Not to mention that the other sky-class islands, cultivators didn't even get to the East Continent even with all the golden core cultivators present. Paano nila maibibigay ang ganoong mahalagang lugar sa mga bagong dating ng secular na mundo? Hindi lang nito ilalagay sa panganib ang mga bagong dating, ngunit magiging unfair din ito sa mga cultivator ng iba pang mga isla ng Sky Class. 4,312. Matapos alisin ang North, South, at East Islands, ang gitna at kanlurang isla na lang ang natitira. Nagkataong nalaman ni Terence ang mahahalagang figure ng dalawang islang ito. Ang gitnang isla ay mayroong Tereus, at ang West Island ay may Nika. Malamang na si Melissa at ang iba pang mga batang babae ay na-teleport sa huli, kaya naman siya ay humingi ng tulong sa kanila, ngunit wala pa siyang narinig mula sa kanila. Hindi inakala ni Terence na ang paglalakbay na ito sa katimugang isla ay magdadala sa kanya ng lahat ng pakinabang mula sa kagubatan ng Lofeng, at pagkatapos ay ang pagbubukas ng mata na kaganapan sa Morning Stars Academy, at ngayon ay natagpuan pa niya si Melissa. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nakaupo kasama ng mga higher up ng academy? Ang isip ni Terence ay puno ng mga tandang pananong, at hindi niya napigilan ang pagkabigla at pinanibik sa kanyang puso. Sa mahigpit na pagsasalita, si Melissa ang unang babaeng nakilala ni Terence pagkatapos niyang lisanin ang secular na mundo para sa isang bodyguard na misyon. Nakilala na nila ang isa't isa bago pa man si Meng Yao, at ang pag-aalala ni Terence para sa kanya ay hindi bababa sa ibang babae. Ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ito, hindi katakataka na mawawalan siya ng gana. Puno ng gulat ang mukha ni Terence habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Melissa.
Pagkatapos niyang maupo, bumulong siya ng ilang salita sa babaeng Vice Dean, na isa ring early mountain opening master tulad nina Davis at Tyler. Nakangiting tumango ang babaeng Vice Dean at tinapik pa ang kamay ni Melissa. Mukhang mahal na mahal niya si Melissa. Lalong nagulat si Terence sa nakita ang relasyon ni Melissa at ng Vice Dean. Sila ba ay guro at disipulo, tulad nina Terius at Teresa, at may ilang uri ng relasyon sa dugo sa isa't isa. Ngunit ano man ang mangyari, nakahinga ng maluwag si Terence. Mayroon siyang lahat ng uri ng mga katanungan, ngunit isang bagay ang sigurado si Melissa ay gumagana ng maayos, at hindi binyo bully tulad nina Chanchua at Milky sa Nakagama. Sapat na iyon. Una ay Teresa, pagkatapos ay Milky, at ngayon ay Melissa. Maraming mga hadlang sa daan, ngunit sa wakas ay nahanap na ni Terence ang tatlong babae, at lahat sila ay naging maayos. Sa wakas ay makakapag-relax siya ng kaunti pagkatapos ng isang taon ng pag-aalala, ngunit hindi pa siya lubusang makapagpahinga, dahil mayroon pa siyang Jenny at ang iba pa na hahanapin. Habang si Terence ay nabigla pa, ang lahat ng nasa silid, pagkatapos ng kanilang unang pagkabigla, ay tumigil sa pagbibigay pansin kay Melissa. Ang babaeng ito ay kasing ganda ng isang diwata at may mataas na katayuan. Malamang na siya ay isang pangalawang henerasyong magsasaka na may background ng isang academy, o isang mahuhusay na alagad ng henyo. Kung hindi, hindi siya tretuhin ng labis. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa mga taong naroroon. Sa karamihan, titingnan lang nila at pinagpipiestahan ang kanilang mga mata. Wala sila dito para sa magagandang babae ngayon. Ang pagpili ay ang tanging bagay na pinaka-pinag-aalala nila. Tubig, kahoy, at lupa ang mga espiritual na ugat. Hindi masama. Bilasan mo at makibahagi sa ikatlong pagsusulit. Sa sandaling ito, ang mga salita ng staff ng Academy ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Tatlong elemento ng espiritual na mga ugat. Napatingin ang karamihan sa matikas na lalaki na katatapos lang ng pagsusulit, at hindi nila maiwasang mapuno ng inggit. Sa ngayon, maraming cultivator ang nasubok na may double elemental na espiritual na mga ugat, ngunit siya ang unang nagkaroon ng tatlong elemental na espiritual na ugat. Tulad ng isinulat sa Secret Manual ng Ivan, mas maraming katangian ang espiritual na ugat ng isang tao, mas magiging mahusay ang talento at kakayahan ng isang tao. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas malaki ang bentahe ng isa sa iba. Isinasantibi ang lahat ng iba pa, kahit man lang sa mga tuntunin ng katangian ng espiritual na ugat, ang pinong taong iyon ay nauna na sa iba ng may malaking margin. Ang ganitong uri ng likas na talento ay isang bagay na hindi kayang inggit ng iba. Hindi mo ba nakita na kahit ang ugali ng staff ng Academy sa kanya ay halatang mas maganda pa sa iba? Sa karamihan ng tao, nagsisimula ng kumalma si Terence mula sa pagkabigla ng makita si Melissa sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa lalaki at kumunat ang noo bakit parang pamilyar ang lalaking ito. Ang lalaki ay nakasuot ng berde, at ang kanyang mukha at aura ay pamilyar kay Terence. Kamukha niya ang taong nakilala niya noon, ngunit halatang hindi sila ang parehong tao ang taong kilala niyang namatay sa kagubatan ng Lofeng. Di ba mocking Charlton yan? Lumalabas na isa talaga siyang henyo na may tatlong espiritual na ugat. No wonder he's so freakishly strong. Biglang nakilala ng isang tao sa gilid ang pagkakakilanlan ng tao. Tama. Kung hindi mo nabanggit, hindi ko na maalala. Isa siyang sikat na tao sa lugar ng Zinduan namin. Nabalitaan ko na karaniwan na niyang homanin ang mga nasa mas mataas na kaharian. Nitong mga nakaraang taon, higit sa isa o dalawang amo ang namatay sa kamay niya. Ang iba ay tumunog. Tama. Isang buwan na ang nakakaraan, nang siya ay nakikipag-away sa isang tao, nagkataong napadaan ako at nakita ko siya. Isa siyang ganap na dalubhasa sa entablado ng Jiedan, nakaharap sa isang maagang nascent soul stage expert, isang kumpletong dalubhasa sa entablado ng Jiedan, at isang pick-late Jiedan stage expert. Sa huli, siya ay natalo at nasugatan ng magkabilang panig. Maliban sa dalawang iba pang yugto ng kamatayan, si Yoaten. Malupit at walang awa ang eksena. Ibinahagi ng isa pang tao ang balita sa karamihan. Ano ang ibig mong sabihin isang buwan na ang nakakaraan? Malinaw na 2 buwan na ang nakalilipas. Nakita ko rin siya sa oras na iyon.
Alam ko rin na ang maagang nascent na dalubhasa sa kaluluwa. Palagi siyang hindi napaniwala at palaging lumalakad pasulong. Ngunit ang mocking na ito ay simpleng kakilakilabot na tao. Muntik na siyang mawala ng buhay. Nakakatakot. Nagtalo ang orihinal na tao. Tama, talagang hindi kapani-paniwalang malakas ang mocking na ito. Nabalitaan ko na nakapunta na siya sa kagubatan ng Lofeng tuwing bumubukas ito, at palagi siyang lumalalim sa kagubatan. Sa tuwing namamatay ang lahat ng mga kasamahan niya, ngunit siya lang ang makakalabas nito ng buhay. Paano niya magagawa iyon kung wala ang ganoong klase ng lakas? Ibinahagi ng isa pang tao ang tsismis. Oo. Nakita ko ang kanyang kapatid na pumunta sa kagubatan ng Lofeng ilang araw na ang nakakaraan, ngunit matagal na siyang hindi lumalabas. Hindi ko alam kung doon siya namatay. Kung tutuusin, ang kagubatan ng Lofeng ay hindi maliit na lugar. Kahit gaano kakalakas, may posibilidad na mamatay doon. May ungol. Kapatid niya. Sino ang kapatid niya? Parang wala akong narinig na binanggit noon. Hindi napigil ang magtanong ng mga tao. Narinig na nila noon ang pangalan ni Mocking, ngunit hindi pa nila narinig ang tungkol sa kanyang kapatid. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Bubay. Bagamat hindi siya kasing sikat ni Mocking, mukhang napakalakas niya. Kanina lang, nakita ko siyang nagdala ng ilang tao sa Lofeng Road Teleportation Array. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakakita siya ng grupo ng mga tao ng mag-isa sa pagkakataong ito at hindi sumama kay Mocking. Paliwanag ng tao sa karamihan. 4,313. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nakikinig sa talakayan ng mga tao. Gaya ng inaasahan, magkapatid sina Mocking at Bubay. Hindi katakataka na parang pamilyar sila, anuman ang kanilang hitsura o aura. Gayunpaman, pinatunayan din nito ang masamang hangarin ni Bubay. Malinaw na mayroon siyang makapangyarihang kasosyo sa koponan tulad ni Mocking, na siya ring sariling kapatid, ngunit wala siyang nahanap. Sa halip, espesyal niyang hinanap si Goodeng tao, na hindi niya malalim na relasyon, at mga estranghero na tulad niya at Minerva para bumuo ng isang team. Sa huli, ang lahat ay para sa kapakanan ng pag-iipon ng sapat na ulo ng tao bilang sakripisyo at paggamit ng kanilang buhay upang ipagpalit ang sanggol na ginseng. Sa pag-iisip pabalik sa panahong nagsinungaling si Bubay sa lahat at sinabing siya lang ang Golden Core Stage expert sa pamilya Charlton, mayroon talaga siyang lihim na motibo. Sa huli, ang gayong tao ay pinahirapan hanggang mamatay ng sanggol na ginseng, at karapat-dapat siyang mamatay. Nakakalungkot na si Goodeng tao at Wang Feng ay nakatago sa dilim. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at tumango. Hindi sila gaanong nagsalita para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo kung marinig sila ng iba. Ang mga tao ay nag-uumapo sa talakayan, ngunit si Mocking ay tila walang anumang reaksyon dito. Para bang alam na niya na mayroon siyang 3 espiritual na ugat. Matapos tumango sa staff, tumalikod siya at naglakad patungo sa ikatlong round ng assessment. Sa buong proseso, ang pinong ugali ni Mocking ay hindi nabawasan kahit kaunti. Siya ay may hangin ng isang kalmadong eksperto, at ang mga boss sa entablado ay tumango ng paulit-ulit, tinitingnan siya ng may higit na pagsang-ayon at pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang taong may 3 espiritual na ugat sa kompetisyong ito. Ang kanyang mahinahong ugali ay nagpakita na ng kanyang potensyal sa isang tiyak na lawak. Bukod sa iba pang mga bagay, sa ilalim ng parehong antas ng lakas, ang ugali ni Mocking ay mas malamang na makakuha ng isang kalamangan sa isang labanan. Ang ugali mismo ay isang nakatagong talento, ngunit ito ay hindi pinansin ng maraming tao. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, hakbang-hakbang na naglakad si Mocking patungo sa hanay ng pagtatasa. Nang tumango ang examiner bilang pagkilala, bahagyang lumubog ang katawan ni Mocking, at pagkatapos ay bigla siyang pumailanglang sa langit. Siya ay nagwalas ng isang paa sa hangin at ang isang matalim na curved truchi ay agad na binomba ang array ng pagtatasa sa bilis na mahirap makita ng mata. Boom! Ang pagtatasa ay hindi nasaktan, ngunit ang puwersa ay kumalat sa lupa, na naging sanhi ng pagyanig sa buong arena. Napakalakas ng kapangyarihan kaya nakakabigla. Ang simple at malakas na pag-ataking ito ay naging sanhi ng kaguluhan sa lahat. Nagkatinginan sila na may hindi maitatagong gulat sa kanilang mga mata. Nakagawa ng pangalan si Mocking sa rehiyon ng Jianduan Sea.
Ang kanyang lakas ay talagang hindi lamang para sa palabas. Tumango si Mocking sa examiner habang lumapag siya sa lupa. Pagkatapos ay tahimik siyang naghintay sa gilid para sa mga resulta ng pagtatasa. Kung ito ay sino man, ang taga-suri ay ginawa ang parehong bagay tulad ng tao sa plates at agad na idineklara ang mga ito sa labas ng kompetisyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang taga-suri ay nakakagulat na walang sinabi. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa entablado. Malinaw na nakapasa si Mocking sa pagsusulit, ngunit wala siyang karapatang sabihin kung sinong mga boss ng academy ang kukuha sa kanya sa ilalim ng kanilang pakpak. Hintayin na lang niya ang mga amo sa entablado para gawin ang pinal na desisyon. Ang mga tao ay walang kamalay-malay na nagpipigil ng hininga, nakatingin sa mga salita at kilos ng mga big shot ng academy sa entablado. Kung ito ay tulad ng inaasahan, ang unang henyong alagad na pumasa sa pagpili ngayon ay malapit ng ipanganak. Nagkatinginan ng grupo ng Academy Big Shots, at ang kanilang mga tingin ay unang bumagsak sa tatlong master ng mountain opening stage sa gitna. Sa tuwing lalabas sila para mag-recruit ng mga alagad, mayroong isang hindi sinasabing tuntunin, at iyon ay ang mga malalakas at matataas na katayuan ang pipiliin muna. Kung hindi nila ito gusto, pagkatapos ay ito ay kanilang turn. Sa lahat ng mga boss ng academy, ang may pinakamataas na status ay ang dean, si Davis. Ang pangalawa ay ang dalawang vice dean sa tabi niya, si Tyler, at ang babaeng eksperto sa pagbubukas ng bundok. Hanggat pumayag ang sino man sa kanila, si Mocking ay aakyat sa tuktok at magiging isa sa kanilang mga disipulo. At the same time, walang ibang may kinalaman sa kanya. Kung ang tatlo sa kanila ay nagpahayag ng kanilang kawalang interes, ang iba pang mga boss sa entablado ay magkakaroon ng pagkakataon na i-recruit si Mocking. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, walang sinabi ang punong guro na si Davis. Walang sinabi si Vice Principal Tyler. Hindi rin kumibo ang natitirang babaeng vice principal. Nangangahulugan ito na silang tatlo ay walang intensyon na kunin si Mocking bilang isang disipulo. Sa ibaba ng entablado, ang ekspresyon ni Mocking ay nanatiling pareho, ngunit ang kanyang puso ay lumubog. Naisip niya na sa kanyang talento at potensyal, magagawa niyang makuha ang pabor ng tatlong magnate. Hindi niya inaasahan na mabibigo siya sa huling hakbang. Para sa mga nakapasok sa Morning Stars Academy, ang katayuan at pagtrato na kanilang natanggap ay magiging magkaiba gaya ng langit at lupa, ito man ay isang powerhouse sa founding stage o isang ordinaryong profound teacher. Kahit saan man magpunta, hindi matatakasan ang mga alituntunin ng pugilistic na mundo. Kahit na ang isa ay may parehong talento at lakas, kung ang isa ay may suporta ng Dean Davis at ang isa ay may suporta ng isang ordinaryong orihinal na infant stage instructor, ang pagkakaiba sa katayuan ay magiging malaki. Ito ay isang bagay na alam ng lahat ng naroroon, kabilang si Mocking. Nais ng lahat na maging disipulo ng tatlong pagbubukas ng mga powerhouse ng bundok, ngunit nakakalungkot na hindi ito madaling ilipat ang mga ito. Kahit na sa talento ni Mocking, malayo pa rin siya sa sapat. Matapos ang tatlong malalaking kuha ng Mountain Split Stage ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ito na ang turn ng 7 dakilang profound expert. Kung makukuha ng isang tao ang kanilang pabor, makakamit din ng isa ang meteoric na tagumpay sa hinaharap. Sa huli, nagkatinginan ang 7 profound expert. Ang isa sa kanila, isang matandang nakasuot ng itim na damit ng academy, ay tumango kay Mocking at sinabing, "Mocking, kasama mo na akong magtanim mula ngayon." Lahat ay naiinggit nang marinig nila ito. Ang sinumang master ng profound, kahit nasa gitnang isla, ay magiging isang nangungunang master. Kahit na sila ay mas mahina kaysa sa tatlong malalaking shot ng Mountain Split Stage, napakabihirang maging subordinate ng isang malakas na tao. Susunod ang alagad na ito sa utos mo. Agad namang yumuko si Mocking at sumagot. Ang kanyang tono ay kalmado pa rin at binubuo, na nagbibigay ng pakiramdam na siya ay magiging isang mahusay na figure sa hinaharap. Gayunpaman, nang sumulyap siya kay Davis at sa iba pang dalawang eksperto sa pagbubukas ng bundok, may bakas ng puot sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, si Mocking ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Isa na siyang sikat na tao sa kaharian ng dagat ng Zinduan, at malamang na siya ay magiging isang tunay na alamat sa hinaharap.
Ang bawat isa ay nagsimulang mag-isip-isip sa kanilang sarili. Kung si Mocking ay lumabas mula sa Morning Stars Academy isang araw at bumalik sa lugar ng Zinduansi, malamang na hindi siya magagapi. 4,314. Hindi gaanong pinansin ni Terence ang lalaking ito, maliban sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang tingin. Nakatuon lang siya kay Melissa. Talagang napanatag si Terence nang makitang maayos ang kalagayan ni Melissa, ngunit nagkaroon siya ng bagong problema, hindi niya alam kung dapat ba niyang puntahan si Melissa. Naisip niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Teresa sa auction sa pinakahilagang isla, at hindi siya kinilala ni Teresa. Ang hindi alam ni Terence ay kung nahihirapan si Melissa. Kung sumama lang siya sa kanya ng magkahiwalay na landas at magdadala ng gulo kay Melissa, hindi ito ang gusto niya. Pero kung hindi man lang niya ito binati at hahayaan na lang silang magkahiwalay ng landas, napakawalang puso niyan, at hindi siya papayag na mangyari iyon. Ang aminin o hindi ang aminin ay isang problema, at si Terence ay nasa isang dilema. Nababagabag si Terence sa bagay ni Melissa, at si Minerva, na nasa tabi niya, ay nabagabag din sa kanyang pagkabalisa. Nahulaan niya na marahil ay dahil iyon sa dalaga sa entablado, ngunit hindi niya malaman ang eksaktong dahilan. Maaari lamang niyang tanungin si Terence mismo, at si Minerva ay nahihirapan kung paano magtanong. Palagi siyang nahihiya, at may mga bagay na hindi niya kayang itanong sa kabila ng pagiging malapit niya kay Terence. Natatakot siya na kung magtanong siya ng sobra o maling tanong, kapuputin siya ni Terence at pagsisisihan ito. Siya ay naiiba sa mga batang babae mula sa karaniwang mundo tulad ng Melissa. Siya ay tinuruan ng mga sinaunang paraan mula pa noong siya ay bata pa, at ang selos ay isa sa 7 hindi mapapatawad na mga kasalanan ng isang babae. Hindi niya kailanman naisip iyon, pagkatapos ng lahat, at ayaw niyang isipin ni Terence na nagseselos siya sa babae sa entablado. Nasa dilema pa lang silang dalawa, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw sa kanilang tabi. Hoy, kuya, nakuha mo ba ang test card? Lumingon sina Terence at nakita si Ivan. Ay oo, nakuha ko na. Ang iyong negosyo ay booming ngayon. Tumango si Terence at nagulat na tumingin kay Minerva. Hindi man lang sila close, bakit siya bumalik? Hindi ba ang taong ito ay nagbebenta ng kanyang lihim na manual upang makapasa sa pagsusulit? Hindi kaya mabilis na natapos ang pagbebenta niya ng isang round. May malapit sa 10,000 tao ang naruroon. Sa 100 espiritual na jade bawat tao na pinagsama-sama, ito ay magiging isang malaking negosyo na nagkakahalaga ng daan-daang libong espiritual na jade kahit na ano paman. Hindi naman siya makakagalaw ng ganoon kabilis, di ba? Hehe, kumita lang ako. Paano ko masasabing umuusbong ang negosyo ko? Ngumiti si Ivan at nagpout. Bumantong hininga siya ng may panghihinayang, inaasahan ko pa rin itong maingat na pinagsama-samang lihim na manual upang makapasa sa pagtatasa at samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito upang kumita ng kayamanan. Sayang. Sulit nga ang secret manual mo. Nakikita ko naman na medyo marami na ang bumibili ng secret manual, bakit sayang naman? Hindi napigilan ni Terence at Minerva na magtanong. Maraming gustong bumili, pero hindi ko maituloy ang pagbebenta. Kuya, hindi mo ba nakikita na nakatingin sa akin ang mga guard ng academy sa paligid ko? Umiling si Ivan at mapait na ngumiti. Kung hindi dahil dito, malamang buong araw siyang busy. Pero ngayon, kung magpapatuloy siya sa pagbebenta, malamang ay maaresto siya on the spot. Kapag siya ay nahatulan ng paggambala sa pagkakasunod-sunod ng pagpili, kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan. Kaya naman, walang magawa, kaya lang niyang talikuran ang madaling negosyong ito ng paggamit ng espiritong si Jade at bumalik upang makipag-chat sa mapagbigay na Terence, sinasamantala ang pagkakataong magbenta ng ilang impormasyon at intel. Maaari pa siyang makakuha ng higit pa, upang makabawi sa mga pagkalugi ngayon. Totoo naman. Tumango si Terence nang may pag-unawa, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa simula pa lang ay nagtataka na siya tungkol kay Melissa, ngunit wala siyang matanong. Ang Ivan na ito, sa kabilang banda, ay kilala bilang Reed CA ng South Continent. Wala nang masangkop kaysa sa kanya para sa gawaing ito.
Hindi ba siya ang perpektong kandidato? Young hero, may itatanong ka ba? Nakita na ni Ivan ang lahat ng uri ng tao, at palagi niyang binibigyang pansin ang ekspresyon ni Terence, alam niyang may negosyo. Tama, meron nga akong pinagkakaguluhan. I wonder if you can help me solve my doubts. Hindi ito itinago ni Terence at tumango. Si Minerva, sa kabilang banda, ay nagpanting ang kanyang mga tainga at masunurin na nakinig ng hindi gumagawa ng ingay. Young hero, please ask me anything. I don't dare to say that I know everything, but in the South Continent, there's nothing that I don't know. Ang pinagkaiba lang ay kung mas marami o kulang ang alam ko. Batang bayani, napunta ka sa tamang tao upang magtanong sa akin ng mga katanungan. Excited na sabi ni Ivan. Nakita na niya ang spiritual jade na kumakaway sa kanya. Hehe, actually gusto ko lang itanong, bakit may ganyang batang babae na nakaupo sa tabi ng babaeng vice principal sa stage? I don't think sobrang taas ng lakas niya. At parang medyo close siya sa vice director, so what's their relationship? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Oh, kaya nagtatanong ka tungkol sa kanya, batang bayani. Si Ivan ay tumingin ng bigla ang pagsasakatuparan at tumawa sa isang mababang tinig. Haha, maaari mong tanungin ang iba tungkol dito. Masisiguro ko na walang nakakaalam. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng East Province Morningstar Academy. Itong mga tao dito ay hindi pa nakakatapak sa East Province, kaya natural na hindi nila maririnig ang mga chismis na ito. Pero ako lang ang tinanong mo, Reed ng South Province. Nakahanap ka ng batang bayani, tama ka. So, alam mo na. Nabuhayan ang loob ni Terence, gusto niya talagang malaman ang higit pa tungkol kay Melissa, ano man ang mangyari. Kahit chismis lang, gusto niyang marinig. Oo, syempre. Gayunpaman, ito. Hindi ito direktang sinabi ni Ivan. Sa halip, pinunasan niya ang kanyang mga daliri. Ang kanyang kahulugan ay halata. Kailangan niyang ibigay ang espiritual na jade. Ang tinaguriang Reed ng Southern Continent ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkolekta at pagbebenta ng impormasyon. Ito ang kanyang trabaho. Siyempre, walang dahilan para ibunyag niya ang impormasyon ng libre. Kung hindi, kung magiging mabuting tao siya sa lahat ng dako, hindi ba siya mawawala ng pagkain? Binigyan siya ni Terence ng dagdag na 30 piraso ng high-tier spirit na si Jade noong binili niya ang manual, ngunit hiwalay na bagay iyon. Isa itong negosyo, at hindi lalabagan ni Ivan ang mga patakaran ng walang dahilan, pahihirapan niya ang kanyang sarili. Tumango si Terence bilang pag-unawa at naglabas ng isa pang maliit na bag ng espiritong si Jade. Kinuha ito ni Ivan at tinimbang mayroong 12 piraso sa bag na ito, at lahat sila ay high-quality spirit jade. Young hero has an imposing appearance and a talented appearance. Sinadya mong tanungin ang isang ito tungkol sa babaeng ito, I think you also have feelings for her. Natawa si Ivan. Totoo iyon. Siya ay tulad ng isang magandang celestial immortal, at siya rin ang alagad ng banal na madre ni Stonegate. Mayroong hindi mabilang na mga kabataang lalaki na humanga sa kanya. Kahit sinong normal na lalaki ay hindi maiiba sa kanya. 4,315. Stonegate Divine noon. Sino yun? Si Terence naman ay natigilan. Marami siyang nabasa na waksihan ng mga nobela at palabas sa TV noong siya ay naiinip sa karaniwang mundo, at mayroong isang Diyos ng South Sea sa mag-asawang, Condor Heroes, ngunit gawa-gawa lang iyon, bakit may Diyos ng East Sea sa Sky Class Island? Young hero, hindi mo man lang alam ito. Ang banal na madre ni Stonegate, di ba yung babaeng vice principal sa stage? Tumingin si Ivan kay Terence, nalilito. Karamihan sa mga tao dito ay hindi alam kung sino si Melissa, ngunit kahit ang Diyos na madre ni Stonegate ay hindi alam kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa mga pinakatanyag na tao sa Umaga Star Academy, tulad ng Dean Davis. Siya ang madre ng East Sea. Lalong nagulat si Terence sa sentimo, nahulaan na niya ito dati, ngunit nakakagulat pa rin na malaman na si Melissa ay estudyante ng Vice Dean.
Bilang isang bagong dating mula sa secular na mundo, na hindi man lamang isang foundation stage cultivator noong isang taon, nagawa niyang maging alagad ng tagapagtatag ng isang sekta, ang banal na madre ni Stonegate. Ngayon, siya ay isang maagang nagsasaka na soul cultivator. Ang swerte ni Melissa ay talagang kamangha-mangha. Nadama ni Terence na ang kanyang mga karanasan at pag-unlad ay sapat na para sa langit, at ang mga normal na tao ay hindi maglalakas loob na isipin ito, ngunit kumpara kay Melissa, ito ay wala. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang kasintahan ay ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Oo. Hindi lang siya disipulo ni Stonegate Chegney, kundi siya lang din ang personal na disipulo ni Stonegate Chegney. May chismis na itinuturing siya ni Stonegate Chegney bilang isang mahalagang perlas. Sa palagay ko, kasing galing niya ang anak niya. Sinabi ni Ivan kina Terence at Minerva, sa makatuwid, dahil mayroon siyang banal na madre ng East Sea na sumusuporta sa kanya, ang kanyang katayuan sa Umaga Star Academy, at maging sa buong East Continent ng Jaylan Sea, ay lubos na iginagalang. Siya ay kinikilala ng publiko bilang isa sa 3 diyosa sa Jaylan Sea. Ang kanyang pangalan ay Melissa. Pangatlong diwata. Huminto si Terence. Tama. Ang ikatlong engkanto ay kinikilala ng publiko ng buong Jaylan Sea realm. Siya ay nagtataglay ng parehong lakas at kagandahan, at ang bawat isa sa kanila ay may malalim na background. Lahat ng mga alagad ng iba't ibang academies ng Jaylan Sea realm ay sama-samang hinahabol siya. Hindi naman kalabisan kung sabihin ng mga tao sa buong mundo na siya ang tunay na diyosa. Sabi ni Wayne na may paghanga. Nakikita ko. Tumango si Terence bilang realisasyon. Ang ikatlong diwata ay dapat isa sa mga nangungunang babaeng magsasaka sa kontinente ng silangan. Si Melissa ay mula sa karaniwang mundo, at isa siya sa kanila, siya ay isang alamat. Matatagpuan ang East Continent sa itaas ng dagat, at may hindi mabilang na mga henyo sa iba't ibang academies. Ang ikatlong diwata ay din ang diyosa ng kanilang mga pangarap. May mga tao sa mga lansangan na nakipagpustahan pa para makita kung sino ang mananalo sa ikatlong diwata sa huli. Bagamat nagbebenta siya ng impormasyon kay Terence, si Ivan ay interesado at masaya pa rin kapag pinag-uusapan niya ito. May nagbukas pa ba nitong taya? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Tama. Lalong tumitindi ang takbo. Tinamaan na ito sa buong rehiyon ng dagat ng Jaylan. Ang mga young masters ng mga dakilang pamilya, ang mga nangungunang henyo na may mga talento na lumalaban sa langit, ang numero 1 supermaster sa combat power list ng academy, lahat sila ay nasa listahan. Lahat sila ay naglunsad ng pag-atake sa ikatlong engkanto. Nabalitaan kong magtagumpay iyon. Alam ni Ivan ang lahat tungkol sa mga chismis na ito. Libu-libong milya ang layo ng East Province at South Province, kaya walang nakakaalam kung saan niya narinig ang mga ito. Haha, ang mga taong ito ay siguradong naiinip na. Walang pakialam na ngumiti si Terence. Ang mga bulaklak ay umaakit ng mga bubuyog at paro-paro kahit saan sila magpunta, ngunit lubos siyang nagtitiwala kay Melissa. Kahit gaano kalaki ang pagsisikap ng mga taong ito, wala itong silbi. Ang isa sa 3 diyosa, si Melissa, ay mayroon ng may-ari. Kung si Melissa ay nasa parehong sitwasyon ni na Teresa at Milky, mag-aalala si Terence dahil maaaring pilitin siya ng ibang tao. Ngunit si Melissa ang pangatlong diwata, ang nag-iisang alagad ng makadiyos na madre ni Stonegate. Sinong maglalakas loob na pilitin siya? Kaya naman, si Terence ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito o sentimo. Pagkatapos ng lahat, ang isang pambungad na sect master ay isang peak existence kahit nasaan sila. Walang sino man ang dapat mag-provoke ng mga bigot ng tigre tulad niyan. Ang boring, pero ang taya mismo ay nagpapakita na ang East Continent ay malapit sa dagat. Ito ang boses ng mga top masters ng younger generation. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na pumunta doon, maaari kong bigyang pansin ito ng kaunti. Sulit ito. Nakangiting sabi ni Ivan. Totoo iyon. Hindi nakipagtalo si Terence, ngunit wala pa siyang planong pumunta sa East Continent, kaya hindi masyadong kapakipakinabang ang paalala ni Ivan. Kailangan lang niyang malaman na maayos ang kalagayan ni Melissa, at sapat na iyon.
Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, kahit na pumunta siya sa kontinente ng silangan, hindi niya ito mapoprotektahan, at maaaring magdala pa siya ng problema. Sa halip na gawing mas mahirap ang mga bagay, maaari pa niyang pagbutihin muna ang kanyang lakas. Siya nga pala, ang ikatlong engkanto, si Melissa, ay lumabas ng huli kaysa sa kanyang amo na si Stonegate Madre at ang Dean, si Davis. Siya ay parurusahan dahil sa hindi pagpapakita ng paggalang sa kanyang mga nakatatanda sa isang mahalagang kaganapan. Tanong ni Terence. Ang tanging inaalala niya ay kung nasaktan si Melissa. Hehe, young hero, concern ka talaga sa pangatlong diwata na ito. Human nature, human nature. Pilyong ngumiti si Ivan. Kung nangyari ito sa iba, tiyak na mapaparusahan sila. Kung tutusin, ang mga patakaran ng paaralan ay napakahalaga, at ang bawat paaralan ay napaka-partikular tungkol dito. Ngunit iba si Melissa. Siya lang ang personal na alagad ng makajos na madre ni Stonegate, at siya ang apple of his eye. Sino ang papuna sa kanya sa ganoong kaliit na bagay? Sa tingin ko ay hindi. Kung tutusin, sina Davis at Tyler ay big shots dito. Gaano man ang pagprotekta ng makajos na madre ni Stonegate sa kanyang anak, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang kanilang mukha. Kahit na ito ay formalidad lamang, kailangan pa rin niyang parusahan si Melissa. Nag-aalala pa rin si Terence. Totoo na ang banal na madre ni Stonegate ay hindi gustong parusahan si Melissa, ngunit siya ay tulad ng isang magulang, kailangan niyang ipakita ang kanyang paggalang sa harap ng mukha ng ibang magulang kapag nagkamali ang kanyang anak. Batang bayani, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang ikatlong engkanto, si Melissa, ay hindi lamang ang tanging alagad ng makajos na madre ng East Sea. Sa kanyang talento, maging ang Dean, si Davis, ay napaka-protective sa kanya. Sinabi pa niya na siya ang pag-asa ng buong Morning Stars Academy. Bukod pa rito, siya ay lumabas ng huli, alinman para sa paglinang o para sa isang bagay na maaantala para sa kanya. Umiling si Ivan. 4,316. Oh! Sa wakas ay tumango si Terence, nakahinga ng maluwag. Tila si Melissa ang pinakamaswerteng babae na nakilala niya sa mortal na mundo. Siyempre, lahat ito ay dahil sa kanyang kakaibang talento. Kung hindi niya mapupuntahan ang mga mata ng banal na madre ni Stonegate, at hindi mapoprotektahan ng napakaraming mahahalagang tao. Pero sayang naman. Biglang umiling si Ivan na may halong awa. Anong sayang? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Bagamat alam ng lahat na si Melissa, isa sa tatlong engkanto, ay napakatalino, ang Morning Star Academy ay napakatahimik tungkol sa kanyang eksaktong talento. Maliban sa mga dean at vice dean, kahit na ang mga nakatataas sa ibang academies ay hindi alam. Ito ay naging isang hindi nalutas na misteryo sa Jalen Sea area ng East Continent na malalaman nila ang kwentong espiritual. Sok! Sok! Umiling si Ivan at bumaantong hininga. Ang pagtatanong tungkol sa impormasyon ay ang kanyang lumang propesyon. Itong pakiramdam na malaman na may mga sekreto ngunit walang matuklasan ay isang daang kuko na kumakamot sa kanyang puso, na nagpapatingi sa kanya. Sa iba't ibang paraan ng pagtatanong ng impormasyon na kanyang ginamit, kung siya ay nasa lugar ng Jalen Sea ng East Continent, sa kalaunan ay makakakuha siya ng impormasyon kahit gaano pa ito kalihim. Sa kasamaang palad, siya ay nasa South Continent ngayon at hindi madaling pumunta sa East Continent. Libu-libong milya ang pagitan nila, kaya ano ang magagawa niya? Napangiti si Terence sa kanyang sarili, isang tagalabas na tulad ni Ivan ay hindi alam kung anong uri ng talento mayroon si Melissa, ngunit alam na alam ito ni Terence. Ang ugat ng espiritu ng Melissa ay may napaka-espesyal na elemento, hindi ito isa sa tradisyonal na 5 elemento, ngunit ang tinatawag ng karaniwang mundo na isang espesyal na katawan, isang katawan ng espongha. Sa mahigpit na pagsasalita, ang katawan ng espongha ay isang uri ng espiritual na katangian ng ugat, at ito ay isang napakabihirang mutated na espiritual na katangian ng ugat. Nabanggit sa Secret Manual ng Ivan para sa pagpasa sa pagtatasa na ang sinumang may anumang mutated spiritual root attribute ay isang bihirang henyo sa mundo.
Ang mga may mutated na espiritual na ugat ay maaaring makapasok sa akademya nang hindi kinakailangang dumaan sa proseso ng pagpili at tumanggap ng paggamot ng isang tunay na henyong disipulo. Ang isang konstitusyon ng espongha ay isang pambihirang pag-iral kahit na sa lahat ng na-mutate na espiritual na mga ugat, at hindi isang pagmamalabas na sabihin na ito ay isa sa mga pinaka-mutated na espiritual na pinagmulan. Hindi inaasahan na si Melissa ay lubos na pinahahalagahan at mayroon pa nga siyang mataas na posisyon sa umaga na Star Academy, ngunit ito ay talagang makatwiran. Tahimik na tumango si Terence. Tila na hanggat ang talento ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, kahit na ang mga patakaran ng Morning Star Academy ay maaaring baliwalain. Ang isang mahuhusay na tao tulad ni Melissa ay ituturing na parang isang kayamanan sa anumang ibang paaralan sa kontinente ng silangan. Habang nag-uusap sina Terence at Ivan, isa pang pambihirang individual ang lumitaw sa harap ng espiritual na mga ugat na sumusubok sa stone tablet. Ang mga espiritual na ugat ng metal, apoy, at lupa ay matibay na espiritual na mga ugat, at ang mga espiritual na ugat ng kahoy ay pseudo-espiritual na mga ugat. Sa kabuuan ay 4 na espiritual na ugat. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga tauhan ng Academy ay hindi maitago ang gulat sa kanilang tono. Kahit na ang elementong kahoy ay isang pseudo-espiritual na ugat na katangian, ito ay isang tunay na 4 na elementong espiritual na ugat na katangian. Maging si Mocking ay natabunan ng gayong talento. Kahit na sa Umaga Star Academy, kung saan ang mga henyo ay sagana, ang gayong talento ay itinuturing na top-notch. Hahaha, tama ang matanda ko. Ako nga ang napili. Sa pagkakataong ito, may pag-asa na muling bumangon ang pamilya Q natin. Ang lalaking ito ay may maikling buhok na mala hedgehog, at medyo malakas ang mga kalamnan na nakalabas sa kanyang katawan. Kahit mamahalin ang damit niya, malakas ang nouveau-riche aura niya sa buong katawan. Hindi alam kung saang bansa siya nagmula, ngunit nang bigla niyang marinig na siya ay isang henyo na may 4 na espiritual na ugat, agad siyang naging mayabang. Nang makita ang eksenang ito, hindi nakakaramdam ng anumang paghamak ang karamihan. Kahit na alam nila na ang kabilang partido ay isang country bumpkin, siya ay isang country bumpkin na may 4 na espiritual na ugat. Ang ganitong uri ng talento ay isang bagay na kanilang pinangarap, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagkaroon ng kapalaran na gawin ito. Sa oras na ito, hindi man lang sila maiinggit, kaya ano ang kailangan nilang tingnan siya. Kung talagang may nagpakita ng paghamak, masasabi lang na ang selos ay nagdudulot ng gulo. Sa kabaligtaran, ito ay libakin ng iba. Kahit na siya ay isang bumpkin ng bansa ngayon, sa ganitong uri ng talento, siya ay nakasalalay sa pumailang lang. Sa hinaharap, ang kanyang antas ay hindi maaabot ng sinuman, kaya hindi na kailangang maghanap ng gulo. Ang biglaang paglitaw ng isang henyo na may 4 na elementong espiritual na mga ugat ay naging sanhi kahit na ang malalaking putok sa mataas na plataporma ay natuon ang kanilang mga mata sa lalaking may ulong hedgehog. Hindi pa nagsisimula ang ikatlong pag-ikot ng pagsusulit, ngunit mayroon ng ilang mga mata na sabik na para bang gusto siyang kunin sa ilalim ng kanilang pakpak. Puno ng pagmamataas ang lalaking may ulong hedgehog. Wala siyang anumang stage fright sa kabila ng pagiging focus ng atensyon ng napakaraming mahahalagang figure. Naglakad siya papunta sa assessment array ng ikatlong round at, nang hindi na hinintay na magsabi ng anuman ang examiner, inipon niya ang kanyang tunay na lakas at sumuntok. Nag-iba ang ekspresyon ng examiner, ngunit hindi niya ito pinagsabihan. Sa halip, tumingin siya sa stage. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang 4 na espiritual na ugat. Bagamat ang lalaking may ulo ng hedgehog ay hindi kasing lakas ni Mocking, na nagawang labanan ang mga kalaban na mas mataas sa kanyang antas, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga ordinaryong eksperto sa parehong antas. Sa pagpasok ni Mocking bilang isang president, mas marami o hindi gaanong nakikita ng karamihan kung ano ang nangyayari. Alam nila na ang ibig sabihin nito ay tiyak na makakapasok sa Morning Star Academy ang lalaking may ulong hedgehog. Gayunpaman, depende pa rin kung gusto siya ng mga boss ng Academy. Sa 3 sect opening powerhouses, si Dean Davis ay walang anumang intensyon na ipahayag ang kanyang posisyon.
Ang madre ni Stonegate ay kausap si Melissa at hindi man lang tumingin sa ulo ng hedgehog. Si Tyler na lang ang natira. Saglit na pinalaki ni Tyler ang ulo ng hedgehog. Ang mga katangian ng apat na elementong ugat ng espiritu ay talagang medyo natukso sa kanya. Kung siya ay sanay na mabuti, hindi siya nang ahas na sabihin na siya ay magiging isang sobrang dalubhasa sa antas ng isang haligi, ngunit ang kanyang lakas ay hindi masyadong masama. Mula sa puntong ito, sulit na tanggapin siya. Anyway, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba kung isa pa siya. Gayunpaman, ang ugali at paglilinang na ipinakita ng lalaking may ulong hedgehog ay tila hindi siya magiging isang mahusay na tao. Kung siya ay may ugali ng isang dalubhasa tulad ni Mocking, si Tyler ay agad na nakapagdesisyon. Gayunpaman, tingnan ang mayabang na pag-uugali ng lalaking may ulong hedgehog, kung padalos-dalos niya itong tinanggap at nauwi sa pagiging walang kwentang tao, baka maging biro pa siya sa Morning Stars Academy. Hindi kaya masisira nito ang reputasyon ni Tyler. Hindi mapigilan ni Tyler na mag-alinlangan. Hindi siya tumanggap ng mga alagad sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ngayong 4 na elemento ang nasa harapan niya, sayang naman kung susuko na lang siya. Gayunpaman, kung tatanggapin niya, natatakot siya na ang taong ito ay hindi makatayo. Nakakaawa kung itapon siya, at ang ulo ng hedgehog na ito ay karaniwang walang halaga. 4,317. Ang ilan sa mga profound experts sa gilid ay medyo sabik na sanang subukan. Ayaw sa kanya ng 3 malalaking kuha ng mountain split stage, pero hindi siya minamaliit ng mga ito. Kahit na ano, siya ay isang henyo pa rin na may 4 na elementong espiritual na ugat. Hanggat nag-effort sila, malaki pa rin ang pag-asa para sa kanya. Forget it, bigyan mo lang ako ng in-name. Sa wakas ay nagawa na ni Tyler ang kanyang desisyon. Ang ibang mga profound expert ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa panghihinayang. Bihira para sa isang mahuhusay na alagad na magkaroon ng potensyal, ngunit wala silang kapalaran sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagkakagulo. Ang ulo ng hedgehog na ito ang pangalawang maswerteng tao na pumasa sa pagpili pagkatapos ni Mocking. Lalo na dahil pumasok siya sa sekta ng isa sa 3 malalaking shot ng pagbubukas ng yugto ng bundok, si Tyler, ang kanyang hinaharap ay tiyak na walang hangganan. Hindi gaanong inisip ni Terence ang pagmamapuri ng lalaking may ulo ng hedgehog, ngunit nagtanong pa rin siya ay isang namumukod tanging talento na may 4 na elementong espiritual na mga ugat at naging disipulo pa nga ni Tyler. Pagkatapos niyang pumunta sa Morning Star Academy ng East Continent, dapat siyang maging isang henyo na alagad na lubos na pinangalagaan ni She, ang pangatlo ba ay katumbas ng kanyang katayuan. 4-element spiritual roots. Katanggap-tanggap pa rin na tawagin siyang henyo, pero medyo malayong sabihin na nakatutok sa kanya ang academy. Tapos ngumiti lang ako at hindi umimik. Natawa si Ivan nang marinig niya ito. Halata ang pangungutya sa mukha niya. Oh, hindi kaya. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kakaiba. Bagamat hindi niya akalain na ang lalaking may ulo ng hedgehog na ito ay makakamit ng marami, dahil si Tyler ang personal na pumili sa kanya, dapat siyang makakuha ng lugar sa may sensinang pagsasanay pagkatapos makapasok sa Morning Star Academy. Siyempre hindi. Siya ay isang henyo dito, ngunit sa sandaling pumunta siya sa Morning Star Academy, wala siya. At the end of the day, 4-element spiritual root lang ang meron siya, one of which is a false element. Masyadong madaming tulad niya sa Morning Star Academy. Wala namang bihira sa kanya. Umiling si Ivan at sinabing, "Naku, dahil karaniwan na ang kanyang talento, bakit siya kikiligin ni Tyler?" Bilang vice principal ng sekta, dapat na mas mataas ang kanyang pananaw kaysa sa mga ordinaryong guro, di ba? Tanong ni Terence, nag-aalinlangan pa rin. I'm also curious. Normally, hindi dapat makapasok sa mga mata ng big shots ang ganitong klaseng tao sa simula ng stage. Kung tutuusin, hindi naman siya genius na may mutated spiritual roots. Siguro may iba pang intensyon si Tyler. Balita ko ilang taon na siyang hindi tumatanggap ng mga alagad. Baka nakahanap lang siya ng makakabuo ng mga numero. Kinurot ni Ivan ang baba niya at nag-iisip.
Maghanap ng taong pupunan ng mga numero. Kakaibang tiningnan ni Terence ang mapagmataas na ulo ng hedgehog at inisip niya ang pag-aalinlangan ni Tyler. Parang posible. Hindi niya napigilang matawa, kung ganoon, ang swerte niya talaga na nakakaakyat sa hagdan ng Tyler sa hindi maipaliwanag na dahilan. Swerte. Nagpout si Ivan at hindi sumasang-ayon, hindi totoo yan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang taong ito ay mas masahol pa kaysa kay Mocking. Ang Morning Star Academy ay puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Kahit si Mocking ay maaaring hindi makakuha ng isang kalamangan doon. Kailangan niyang maging low profile. Kuya, tingnan mo ang lalaking ito. Alam ba niya ang ibig sabihin ng pagiging low profile? Mahirap yan. Umiling si Terence. Ang matinik ang ulo ay napakayabang na gusto niyang lumipad. Mapayapa sana ang Earth kung alam niya kung paano panatilihing mababa ang profile. Kaya nga sabi ko, ang ganitong klase ng tao ay walang lakas at hindi marunong magpakababa. Sa apat na espiritual na ugat lamang, sa tingin mo gaano siya kapakinabang sa Dragon's Pool at Tiger's Den ng Morning Star Academy? Napakunot ng noo si Ivan at ngumiti. Di ba disipulo pa rin siya ni Tyler? Dapat sikat ang pangalan ni Tyler sa Morning Stars Academy di ba? Naguguluhan pa rin si Terence. Gaya nga ng kasabihan, kailangan mong tingnan ang may-ari bago mo matamaan ang aso. Ang ulo ng hedgehog na ito ay disipulo ni Tyler. Hindi naman siya basta-basta nabubuli ng kahit na sino di ba? Hehe, ang pangalan ni Tyler ay talagang nakakatakot sa maraming tao, ngunit ilan ba sa mga maaaring pumasok sa Morning Star Academy ang tunay na madaling pakitunguhan? Siguro ang ilang mga tao, upang maging kakaiba, ay partikular na makakahanap ng ganitong uri ng tao na may suporta ng isang big shot, ngunit talagang isang malambot na persimmon upang labanan. Umiling si Ivan at tumawa. Ang panganib ay hindi maliit. Sino ang kukuha ng ganoong panganib? Tanong ni Terence. Of course it will. You should know that the cultivation resources of a sect is ultimately limited, even the Morning Star Academy is no exception. Some people get more, and naturally gets less. Medyo mahigpit ang competition, at kung mas maraming tinatawag na mga henyo, mas madali para sa iba na magsanib puwersa para harapin sila, o kahit napatayin sila, dahil sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas maraming mapagkukunan ng cultivation. Itinuro ni Ivan ang ulo ng hedgehog at sinabing may katiyakan, tingnan mo kung gaano siya ka-proud ngayon. Pagpasok niya sa Morning Star Academy, hindi man lang siya maiiyak. Baka mapatay siya sa loob ng 2 araw. Pinatay ng isang tao. Hindi yun maaaring. Ang puso ni Terence ay nanlamig si Melissa ang halimbawa, at ipinapalagay niya na sinumang henyo ay makakaakyat sa tuktok ng klase sa Morning Star Academy. Karamihan sa mga tao dito ay may parehong iniisip. Bakit hindi? Kuya, hindi mo ba ako pinaniwalaan? Ang katotohanan ay malupit. Ang dami kong nasabi kasi tinamaan ako sayo. Kung ibang tao, hindi ako magsasayang ng hininga. Nang sabihin ito ni Ivan, bigla siyang nakaramdam ng galit. Isa na sa kanila ang matinik na ulo na kanina lang. Napakalaki ng mga mata niya na umabot pa sa tuktok ng ulo niya. Mabait naman akong ibenta sa kanya ang secret manual para makapasa sa assessment, pero hindi ko lang iyon pinansin, muntik ko nang maakit ang mga guard ng academy at masira ang magandang negosyo ko. Pero kung hindi, sana'y mabilis na lang niya, at least ngayon, naalala ko siya. Hehe. Sa wakas ay naunawaan na ni Terence no wonder na hindi nagustuhan ni Ivan ang ulo ng hedgehog na iyon. Nagkaroon sila ng ilang uri ng kasaysayan sa pagitan nila. Hindi kita sinusubukang takutin. Sa nakalipas na 100 taon, mayroong hindi bababa sa 800 na mga henyo mula sa South Province na pumunta sa East Province Academy para sa karagdagang pag-aaral. Mahigit sa kalahati sa kanila ay pinuntirya ng iba at kalaunan ay namatay. Ang East Province Academy ay isang lugar kung saan kailangan mong sundin ang mga patakaran maliban kung ikaw ay isang henyo na sapat na malakas upang madurog ang lahat ng iba pang mga henyo sa lugar, seryosong sabi ni Ivan. Kung hindi, hindi ka talaga malayo sa kamatayan. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang pinuno ng North Island Law Enforcement Hall, Julius.
Hindi pa sila nag-away noon, ngunit ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay ang uri ng henyo na kayang durugan ang lahat ng bagay sa paligid niya. 4,318. Ang isang taong tulad ni Julius ay magagawa ang anumang gusto niya kahit saan man siya pumunta. Malamang na hindi siya exception kahit na pumunta siya sa mga akademya na may mga nakatagong talento sa kontinente ng silangan. Siyempre, kahit henyo ka, kailangan mong matutunan kung paano yakapin ang hita ng isang tao at mamuhay ng kawalang galang. Kung wala kang kakayahan at mayabang ka pa rin, malamang na mapapatay ka kaagad. Hindi naman siguro makakatakas ang matinik na ulong ito sa ganoong klase ng pagtatapos. Ngumisi si Ivan. Kung gayon, ayon sa sinasabi mo, maliban kung siya ay lubhang makapangyarihan at mapagmataas, kung mas kapansin-pansin ang isang henyo, mas madali para sa kanya ang mamatay. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Tama, iyon nga ang ibig kong sabihin. Siyempre, kung wala kang ipaglalaban pagkatapos mong pumunta doon at magpaka-low profile, huwag mong isipin na genius ka at habulin mo ang ikatlong engkanto. Kung hindi ka gumawa ng katangahan na ganyan, mabubuhay ka pa ng kaunti. Kung hindi, hindi mo na malalaman kung paano ka namatay. Napabuntong hininga si Ivan sa kanyang dila. Malayo ito sa inaasahan ni Terence na isip niya na dahil ito ay isang paaralan, ang lahat ay tututuon sa pagsasanay, at ang kapaligiran ay magiging mapayapa. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ivan na ganito kalupit at kadugo. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang Welcome Pavilion sa North Island ay talagang parang greenhouse. Huwag sabihin sa akin ang akademya ay hindi nagmamalasakit dito. Matapos ang paggastos ng labis na pagsisikap, hindi madaling mag-recruit ng ilang mga alagad ng henyo, ngunit sa huli, pinatay sila ng sarili nilang mga tao. Hindi ito mabibigyang katwiran, di ba? Tanong ni Terence na nalilito. Pakialam. Paano? Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Ivan at sinabing, paano magiging simple ang sinumang maaaring kumilos ng palihim. Lahat sila ay mga henyo sa mga henyo. Kung walang kompetisyon, paano sila makakapagdulot ng mas malalakas at mas namumukod tanging mga alagad? Yaong mga makakaligtas sa mga pukano ng iba, at ngayon ay maaari ng mga api at magplano laban sa iba sa buong araw, sino sa kanila ang hindi pumatay sa bibig ng mga lobo at tigre? Totoo iyon. Gayunpaman, kung ganoon ang kaso, hindi ba't ang ibig sabihin noon ay hindi na kailanman mamumukod tangi ang mga baguhan? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Hindi naman ganoon. Hanggat kaya mong magtiyaga, kahit sa lugar na tulad ng Morning Star Academy, kaya mo pa ring gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Kaya lang, kailangan mo ng tamang oras, lugar, at mga tao. Paliwanag ni Ivan, ang mga taong ito ay hindi lamang kailangang magkaroon ng sapat na lakas at puhunan, ngunit kailangan din nilang abutin ang tamang panahon. Halimbawa, ang mga orihinal na pangkat ng mga henyo ay lumago na. Alinman sa may hawak na mahahalagang posisyon sa academy o pumunta sa mas mataas na Mystic Division para magsanay sa ganitong paraan, natural na magkakaroon ng grupo ng mga bakanting upuan, at natural na makukuha ng mga bagong dating ang posisyon. Hehe, mukhang hindi madali to. Grabe ang kompetisyon na nakakapanindig balahibo. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Ganun ba? Kaya nga sinabi ko na kung pupunta sa Morning Star Academy ang isang lalaking tulad ng Hedgehog Head, na hindi gaanong kaya pero nasa tuktok ng ulo, I bet hindi na siya mabubuhay ng higit sa 3 buwan. Kung hindi, ako, Nanjo Reed, kakain ng Shea *T on the spot. Paniguradong sabi ni Ivan. Kapatid na Reed, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Huwag maging masyadong ganap. Sa tingin ko kahit na ang mga Morning Stars Academy ay talagang napakadelikado, itong Hedgehog Head ay alagad pa rin ni Tyler. Kahit na target siya ng iba, sa pinakamaraming aapihin siya at tuturuan siya ng leksyon, ngunit hindi siya direktang papatayin. O kaya naman ay ang mga taong ito ay sapat na upang makipagkompetensya sa Ivan. Hindi ito masyadong inisip ni Terence. Ano man ang mangyari, ang ulo ng Hedgehog ay binansagan bilang tao ni Tyler.
Kahit na ito ay para lamang sa kanyang reputasyon, hindi hahayaan ni Tyler na mapatay ang kanyang mga tauhan. Ito ay dahil sa kanya, ang vice principal, ito ay isang hamon sa kanyang autoridad at isang sampal sa kanyang mukha. Kuya, walang masama kung mag-isip ka ng ganito, pero isang bagay ang nakalimutan mo. Naaalala mo pa ba ang sinabi ni Tyler kanina? Biglang tumawa si Ivan. Tyler's words, hindi ba niya kinukuha ang hedgehog head bilang alagad? Sabi ni Terence na nakakunot ang noo. Iyon ang ibig kong sabihin, ngunit kailangan mong malaman na ang mga disipulo ay nahahati din sa iba't ibang ranggo. Tyler nga ay kinuha siya, ngunit siya ay isang in-name na disipulo na hindi pinahahalagahan. Umiling si Ivan. Ngayon lang napagtanto ni Terence sa tradisyonal na mundo ng pagsasanay, ang mga rehistradong disipulo ay talagang walang gaanong katayuan. Para sa isang powerhouse na tulad ni Tyler, mayroon siyang kahit ilang dosenang in-name disciples. Baka hindi natin siya makilala kahit isang beses sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, lalo pat makakuha ng maraming atensyon. Sino ang makakapag-alala? Kung may nangyari talaga sa ulo ng hedgehog, magagalit si Tyler, ngunit sa tingin mo gaano siya mag-aalala? Ang taong makapagpapatong ng kanyang mga kamay sa ulo ng hedgehog ay tiyak na walang mahinang background. Ang huling resulta ay malamang na pagkatapos na ang dalawang panig ay lihim na gumawa ng isang kasunduan, ang ulo ng hedgehog ay mamamatay ng walang kabuluhan. Totoo iyon. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Gaya ng inaasahan sa isang taong dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon. May katuturan na magsusuri ni Ivan. Kuya, hindi mo man lang ba ako tinanong kung ang katayuan ng ulo ng hedgehog na ito ay maihahambing sa ikatlong diwata, si Melissa, kung siya ay magiging disipulo ni Tyler? Tumawa si Ivan. Pareho silang disipulo ng isang big shot, ngunit ang isa sa kanila ay isang hamak na disipulo sa pangalan, habang ang isa ay ang tanging direktang disipulo. Ang pagkakaiba ng katayuan ay parang langit at lupa. Walang sino man ang maglalakas loob na makipag-usap sa isang tulad ni Melissa. Kahit sinong maglakas loob na manggulo sa kanya. O tama, ang madre ng East Sea ay isang makapangyarihang figure sa simula, bakit siya ay may isang direktang disipulo? Tanong ni Terence. Hindi ko talaga naiintindihan ito ng detalyado, ngunit pagkatapos ng isang magaspang na hula, dalawa lang ang dahilan. Una, ang madre ni Donghai ay isang babaeng cultivator, kaya siya ay kumukuha lamang ng mga disciples na babae. Ito lamang ang nag-aalis ng lahat ng mga lalaking cultivator. Pangalawa, siya ay may mataas na pamantayan. Wala siyang pakialam sa tinatawag na 4 elemental spiritual roots tulad ng isang spiky hehe na ugat na may espesyal na ulo. Sinuri ni Ivan. Tumango si Terence, ito marahil ang dalawang dahilan. Mabuti ito kahit ang banal na madre ni Stonegate ay magbibigay ng higit na pansin kay Melissa, at hindi siya mabubuli o maaapi. 4,319. Kuya, napagtanto ko na interesado ka talaga sa pangatlong diwata, si Melissa. Gusto mong malaman ang lahat tungkol sa kanya, sok-sok. Si Ivan ay commandant at pagkatapos ay pinaalalahanan siya, gayunpaman, na nakikita na naputol namin ito ng maayos, kailangan kong mabait na payuhan ka. Mabuti na upang pantasya ang tungkol sa ganitong uri ng bagay, ngunit huwag gawin itong seryoso ka talaga. Maraming salamat sa paalala ni Kuya Reed, alam ko na ang gagawin. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. First time nilang magkita, pero masasabi niyang sincere ang paalala ni Ivan. Mabait siyang tao. Sa katunayan, hindi plano ni Terence na pumunta sa East Continent noong una, ngunit magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya interesado pagkatapos makita si Melissa. Ano man ang mangyari, ang 5 isla ng Sky Class sa East Continent ay napuno ng mga masters, at ito ay isang lugar ng matinding pagkahumaling sa mga taong tulad ni Terence, hindi pa banggitin na mayroong Melissa. At saka, kung talagang gusto ni Terence na pumunta, ito ay talagang napakasimple. Mayroon siyang 5 elemento at 7 katangian, at ang kanyang espiritual na mga ugat ay masasabing lumalaban sa langit. Kapag ipinakita niya ang kanyang talento, tiyak na mabubulag ang mga mata ng lahat. Maging si Dean Davis, na nasa panimulang yugto, ay magugulat at mawawala ng katahimikan sa lugar.
Napakadaling mapili. Sa oras na iyon, si Terence ay makakakuha ng pwesto bilang isang disipulo ng isa sa mga pinuno ng sekta. Kahit na ang kanyang posisyon ay hindi maihahambing sa kay Melissa, na nag-iisang disipulo, siya pa rin ang nasa tuktok ng lahat ng mga disipulo sa Umaga Star Academy. Ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Ivan, napagtanto ni Terence na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Kahit na pumasok siya sa Morning Star Academy at naging alagad ng isa sa mga big shot, hindi magiging maganda ang sitwasyon pagkatapos noon. Kung tutuusin, iba siya sa banal na madre ni Melissa Stonegate na naging alagad lamang siya, at kilala siya bilang ikatlong diwata. Mamahalin siya ng mga normal na lalaking magsasaka at walang gagawin sa kanya, ngunit si Terence ay hindi magkakaroon ng katulad na pagtrato kay Melissa. Ang hindi maiiwasan ay si Terence ay magiging target ng lahat ng iba pang mga disipulo. Hindi mahalaga kung ito ay lakas o potensyal, si Terence ay masasabing hindi magagapi sa kanyang mga kapantay, at kaya niyang patayin ang mga mas mataas sa kanyang antas, ngunit gaano man siya kalakas, hindi niya kayang lumaban sa isang grupo ng mga tao. Gaya nga ng sinabi ni Ivan, puro mga henyo ang mga nakakabuli sa ibang estudyante sa Umaga Star Academy. Lahat sila ay bihirang mga henyo, hindi kasing lakas ni Terence. Magagawa ni Terence ang 2 o 3 sa kanila nang walang anumang problema, ngunit paano kung mayroong 20 o 30 sa kanila, o higit pa? Hindi lang iyon, kung pupunta si Terence sa Morning Star Academy, malalantad ang relasyon niya kay Melissa, at kailangan niyang harapin ang higit sa 30 kaaway. Si Melissa ay isa sa 3 diyosa, ang diyosa ng lahat ng mga alagad sa dagat ng Jaylan, ang kontinente ng silangan. Halos lahat ng mga henyo sa dagat ng Jaylan ay nasa listahan, at kung ito ay lumabas, sila ay magiging mga pampublikong kaaway kahit 300 sa kanila ay hindi sapat, higit pa sa 20. Kung ikukumpara sa matinding kompetisyon, ang karanasan ni Terence sa 3 pavilion ay wala. Maaari pa rin siyang maglaro doon, ngunit sa kontinente ng silangan, hindi na niya kailangan pang isipin iyon. Ang tanging paraan ay ang lumaban hanggang kamatayan. Lakas. Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao na hulog siya sa puntong kailangan niyang mag-ingat dahil masyado siyang mahina ngayon. Nagagawa pa rin niya ang mga bagay sa North Island, ngunit malayo pa siya para makapunta sa East Continent. Kung siya ay isang makapangyarihang simulang master stage, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kaya niyang tumayo at dalhin si Melissa sa harap ng lahat, at walang maglalakas loob na magsalita ng kahit ano. Kahit na ang isang tulad ni Davis ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang kaaway mula sa isang sect opening powerhouse. Sa halip, siya ay magiging magalang at makipag-ayos sa kanya. Pero ngayon, panaginip lang ang lahat ng iyon. Hindi lang si Terence ang walang magawa, hindi rin niya kayang kilalanin si Melissa sa harap ng lahat. Nakatingin lang siya sa malayo, inaaliw ang sarili na malayo pa ang lalakbayin niya. Ang tanging bagay na ikinatuwa ni Terence ay ang pagiging maayos ni Melissa, at walang anumang panganib na mapag-uusapan. Hindi niya kailangang mag-alala masyado tungkol sa kanya, at ayos lang kahit hindi sila magkita sa publiko sa pagkakataong ito dahil sa pag-aalala. Dahil doon, mas naging determinado si Terence na sumuko sa pagpunta sa kontinente ng silangan. Gusto niyang makilala si Melissa, at ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay ang magpakatatag. Kapag naging malakas na siya, magiging publiko ang relasyon nila ni Melissa. Gayunpaman, tulad ng pagpapasya ni Terence, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa lugar ng pagpili. Ayon sa normal na pagkakasunod-sunod, may isang magsasaka sa harap na gustong kumuha ng pagsusulit. Hindi pa siya nakakapasok sa larangan ng pagsubok. Sa di malamang dahilan, pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, biglang nagbago ang isip niya. Sinabi niya sa staff ng academy sa tabi niya, hindi ako sumasali sa pagpili. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ng tao ang test card sa kanyang kamay sa gilid at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, biglang kumilos ang katabi niyang staff. Sa palagay mo maaari kang dumating at pumunta ayon sa gusto mo. Sa palagay mo ba ito ang iyong tahanan?
Kasunod ng malamig na singhot mula sa staff ng Academy, isang malakas na totoong enerhiya ang bumungad sa langit bago makasagot ang tao. Walang sabi-sabi, diretso nitong sinabog ang katawan ng tao. Ang taong iyon ay isang ordinaryong master ng Middle Geodan Stage, ngunit itong staff member ng Academy ay isang tunay na master ng Middle Nascent Soul Stage. Ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay sadyang walang kapantay. Dahil sa kawalan, ang lalaki ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya natama ng makapangyarihang si Zinchi. Sa isang kahabag-habag na hiyaw, tumalon siya sa ulo ng lahat na parang saranggola gamit ang putol na tali at lumipad ng daan-daang talampakan palayo, na binasag ang isang malalim na hole sa rock ground. Sa itaas ng ulo ng lahat, isang malungkot na ulap ng dugo ang naiwan. Nagkagulo ang mga tao. Napatulala ang lahat habang pinagmamasdan ang malas na lalaki na pinadalang lumipad na bumagsak sa lupa sa malungkot na kalagayan. Pumikit siya at pumiglas ng matagal, ngunit hindi siya bumangon. 4,320. Isang abalang tao sa gilid ang humakbang para tingnan, saka lumingon sa mga taong nanunood ng palabas, tuwang-tuwa, sok-sok, sira lahat ang mga meridian sa kanyang 4 na paa. Ang lalaking ito ay maaaring ituring na baldado. Lahat ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa nang marinig nila ito. Ang pagsuko sa kalahati ay hindi isang malaking bagay. Ito ay walang iba kundi ang isang forfeit. Kahit na may parusa, ito ay magiging formalidad. Hindi talaga nila akalain na ganito pala kalupit ang staff ng Academy. Isang langgam lang sa kasagsagan ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation ang nangangahas na magpanggap bilang isang tao para magparehistro. Ito ay isang maliit na babala lamang. Dahil naghahanda ka ng magparehistro, kailangan mong pag-isipan ito ng maaga. Kung sino man ang manggahas na guluhin ang ayos ng pagpili at mag-aaksaya ng oras ng lahat, ang matandang ito ay hindi na magpapakita ng anumang awa sa susunod. Malamig na sabi ng staff ng Academy sa lahat. Ito ay malinaw na pinapatay ang manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy, na naging dahilan upang ang lahat ay hindi namamalayan na lumiit ang kanilang mga leeg. Bigla ding namulat ang lahat. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay biglang nag-alinlangan sa huling sandali. Isa lang pala siyang Peak Foundation Stage Expert. Sa ganitong pagkakataon, talagang naglakas loob siyang lumapit at magpanggap na ibang tao. Hindi nila alam kung saan ang utak ng lalaking ito. Karapat-dapat talaga siyang mapilayan. Gayunpaman, sa karamihan, nakita ni Terence ang eksenang ito at hindi napigilan ang kanyang puso na manlamig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan ang test card sa kanyang kamay, tumutulo ang malamig na pawis. Kung titingnan ang paninindigan na ito, maaaring kahit na ang pagsuko sa kalahati ay hindi pinapayagan. Hindi tulad ng foundation pick na tupad ni Terence ang lahat ng mga kinakailangan, ngunit hindi niya pinaplanong sumali sa pagpili. Hindi ba siya magkakagusto sa lalaking iyon? Hindi magiging problema kung hindi nila makuha ang test card sa kanilang mga kamay, ngunit ang problema ngayon ay dahil hindi nila ito masyadong pinansin ngayon, siya at si Minerva ay parehong nakakuha ng test card. Kuya Reed, hindi kaya kapag natanggap mo na ang test card, hindi ka na pwedeng sumuko sa pagpili? Ni hindi ko kayang sumuko. Huminga ng malalim si Terence at tinanong si Ivan, na nakatingin sa gilid. Ang lalaki ay ang hari ng impormasyon, kaya dapat niyang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Siyempre hindi. Dahil pumunta na kayong lahat para kumuha ng test card, dapat pumunta kayo sa stage para sumali sa selection. Sinagot naman ni Ivan ng walang katotohanan, Kuya, pag-isipan mo. Mayroong halos 10,000 tao dito. Gaano karaming trabaho ang kinakailangan upang ayusin ang napakaraming tao para sa pagpili? Kung wala kang planong ito, bakit ka kukuha ng test card? Hindi ka ba nagdudulot ng gulo sa iba? Tama ka. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti, lihim na pinagsisihan ang kanyang kawalang ingat. Kung alam lang niya noon, noong binato na ng mga staff ng Academy ang mga test card sa kanila, ibinalik niya iyon. Ngayon, ito ay mahusay, kung ano ang orihinal na isang hindi gaanong mahalagang test card ay naging isang piraso ng kamote. May mga tao lang na may kasalanan.
Hindi ko alam kung ang utak nila ay sinipa ng asno o kung napunta sila sa tubig. Gusto pa nilang mangisda sa magulong tubig para sa ganoong bagay. Sa huli, maaari lang siyang maging katulad ng taong iyon, na napagtanto na siya ay walang pag-asa na tanga sa huling sandali. Huli na nang magsisi, kaya tama lang ang sinabi niya sa kanya. Habang patuloy siya sa jabber. Kung ang taong iyon ay hindi bumalik sa kanyang salita sa kalahati at pumunta upang lumahok sa pagpili, at natuklasan lamang na isang perpektong foundation establishment cultivator, ano ang mangyayari? Katulad pa rin ba ng ngayon, kung saan pinapatay mo ang isa upang bigyan ng babala ang iba at lumpo siya? Nagpatuloy si Terence. Hindi mangyayari yun. Kung ganoon ang kaso, maituturing lang na bumagsak sa pagpili at ma-eliminate. Hindi naman sa ganoong lawak. Siyempre, ang ganitong klaseng tao ay maituturing na sadyang lumabag sa mga patakaran at kalaunan ay ma-blacklist ng Academy at hindi na muling papasukin. Umiling si Ivan saka nagpout. Kaya nga sinabi ko na walang pag-asa na tanga ang ganitong klase ng tao. Kahit pilitin niya ang sarili niyang sumali sa seleksyon, ma-blacklist siya. Paano siya mabubugbog sa ganoong kahabag-habag na kalagayan? Sok. Nako, kung mapili ako, hindi ba ako pwedeng sumali sa Academy? Tanong ni Terence. Imposible yan. Kung wala kang balak na pumasok sa Morningstar Academy, bakit ka pumunta para kunin ang examination card? Nakisali ka sa pagpili sa harap ng lahat, at pinili ka pero hindi pumunta. Ano ba to, nag-provoke sa Morningstar Academy in public? Sabi ni Ivan na walang imak. Hindi naman ito isang hamon sa paaralan, marahil ay nagbago ang isip nila sa kalagitnaan. Ngumiti si Terence ng alanganin. That won't do. Kahit ano pa ang intensyon, kapag ganito ang mangyayari, it'll be a blow to the reputation of the Morning Stars Academy. Pagchichismisan ito ng mga tagalabas. Strictly speaking, this is much worse than what that idiot did just now. If this kind of person only gets his cultivation crippled, it's already a light spots. Paniguradong sabi ni Ivan. Si Terence ay lalong hindi nakaimik, ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Ivan ay itinulak niya ang kanyang sarili sa fire pit ngayon, at huli na para bumalik ngayon. Sabi ko, Kuya, you're asking me these questions. Are you going back on your word halfway? Natatakot ka ba dahil hindi ka sapat na malakas tulad ng lalaking iyon? Biglang nag-react si Ivan at may kaina-hinalang tumingin kay Terence. Hindi, nagtatanong lang ako. Isa akong tunay na gintong core master. Hinawayway ni Terence ang kanyang kamay. Well, I think you're the same. Buti na lang okay ka na. Kung hindi, walang makakapagligtas sa'yo kung talagang naka-encounter ka ng ganitong malas na pangyayari. Nagbabala si Ivan na may mas malalim na kahulugan. Oo, alam ko. Tumango si Terence na parang walang nangyari, ngunit ang kanyang puso ay lumubog na sa ilalim. Simula nang dumating siya sa Southern Island, maliban sa idiot na iyon na si Cheng Kangtian, naging maayos na ang lahat. Hindi pa banggitin ang sanggol na ginseng, ang Wando Golden Core Fruit, at ang Star Ink Milk, nakilala pa niya ang Great Fire Lion at ang dakilang gagamba ng hindi sinasadya, at ngayon ay nakita pa niya si Melissa, na iniisip niya araw at gabi. Ang lahat ay mukhang maganda, ngunit ngayon, dahil lamang sa isang hindi inaasahang kapabayaan, napilitan siya sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang sakit talaga. Hindi siya makakaalis dahil lang sa hindi niya naibalik ang test card sa tamang panahon. Hindi akalain ni Terence na mapupunta siya sa ganoong sitwasyon. Lumingon siya at pinagmasdan ang paligid. Ang buong Zinduan Square ay nasa ilalim ng kontrol ng Morning Stars Academy, at lahat sila ay nascent soul stage masters. Imposibleng mawala sa kanilang mga mata. Isang uri lamang ng mga tao ang maaaring umalis sa Zinduan Square, at iyon ay ang mga hindi napili. Maliban sa kanila, walang ibang pinapasok. Sa pagkakataong ito, ang magandang kalooban ni Terence ay naging manipis na ulap. Siya ay nasa isang dilema. Ito ay isang nakakalito na sitwasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.